Hello guys! Ayan, so ako ulit si Auntie Arlene. Ako ngayon ay may pupunta sa may kukolekt ako na parcel ng aking amo kasi mayroon yan sila yung mga galing sa China, doon yan sila umorder kasi mas mura doon tsaka maramihan kasi. So ito yung aking dala, ayan. So may trolley ako guys. So yan. Normal yan dito. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Kung gaano ka safe dito sa Singapore. Wait, may pakita. Yan nakikita nyo yan. Yung mga dito, tawag doon. Mga daan lang yan street lang yan, pero may mga CCTV. Ayan may mata. Ayun, kung tawagin mga mata. Kaya normal dito, kaya kung mapunta kayo sa mga employer nyo na may mga mata ang tawag namin dito pagka para hindi, minsan kasi pag nag-uusap kami katulad ng mga group, yung sa group tapos may video call maggabi pagtapos ng mga trabaho, para hindi maintindihan ng mga amo yung pinag-uusapan, instead na CCTV ang tawag namin is mata. So yun, parang yun yung so pag may mata, ibig sabihin nun may CCTV. So kung may mga amo nyo guys dito sa Singapore, expected nyo na nakaramihan may mata. Yun, kasi parang nila yan, parang nakasanayan na nila. Kasi tingnan nyo nga kahit sa street, kahit sa mga daan, may mga mata. Lahat ng mga bus station, mga ganyan, MRT station, may mga CCTV talaga. Kaya napaka-safe dito guys. Kaya, kahit maglakad ka ng tawag ito hating gabi, wala talagang maangahas na mag-ano sa'yo dyan. Kasi mabigat din sila magparusa dito guys. Mabigat din ang batas nila dito pag nagkasala ka. Kasi pinapatupad nila dito yung nakaraan. Merong mag-boyfriend na, kwento ko lang na Bangladesh at saka Indonesian, parang yata sa hotel, parang nagselos yata, nakikipag-break yung Indonesian, tapos nagselos yung Bangladesh, pinatay niya yung Indonesian, tapos nahatulan yun, sinabit, hindi ko alam kung saan banda, nahatulan yun dito ng bitay. Ganun, mabigat ang batas dito sa Singapore pag nagkasala ka, kaya ang mga tao dito takot talagang gumawa ng mali. Saka hindi rin maka-deny talaga sila kasi lahat ng ebidensya mabilis magtutok. Tingnan nyo, ayan so may nakalagay dyan na notice na camera na pang na operate sa mga pulis. In-stop ko pala, hindi pala siya makita. Kaya nga guys, makikita nyo dyan, ayan nakatinutok ko. Bus stop lang yan guys, may mata. So ayun, kaya takot yan sila dito. Kaya napaka-safe dito guys sa Singapore. Hindi ka talaga na-grabyado. Basta magsalita ka. Kasi wala naman silang kinikilingan dito. Kahit helper ka lang. Kaya pag ginabuso ka ng ng amo mo, tawag dun? Marami mga organisasyon para sa atin. Kaya hindi dito namin na maltrato mga helper. Just kung ayaw nila magmulta, ayaw nilang makulong. So yun. Kung yun nga lang, kung alam mo ang batas dito, kung hindi mo alam, kung hindi mo inaalam, at hindi ka nanonood ng mga at nagbabasa-basa ng mga laws dito sa Singapore, malulost talaga ang duty mo. Maaabuso ka, gano'n. So, yun, pag-usapan na lang natin yung bakit pagka day off natin is kailangan ba magtrabaho ang mga helper bago lumabas at pag-uwi? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Dito sa Singapore, ayun guys, relate ako dyan. Kasi ako is 9 to 6 lang ako sa labas. 9 ang labas ko, dapat 6 na sa bahay na ako. So, hindi ako exempted dyan. Bago ako lumabas, nagtatrabaho ako, pero very light lang. Nagma-vacuum lang ako ng sahig. Tapos kasi everyday kasi kami nagwa-washing. Everyday ako nagwa-washing kasi nga, di ba, 6 na. Hindi ako counted. 5 sila na nagbibihis araw-araw. So, yun, wina-washing agad yung damit nila. Sinasampay ko yun bago ako umalis ng bahay. Tapos, naglilinis ako ng sahig, nagbo-vacuum lang ako. Sila naman ang bahala sa mga almusal nila at mga anikanik.
Tapos tinutupi ko lang naayos ko lang yung higaan nila. So yun, yun yung mga ginagawa ko bago ako umalis. So, wala naman talaga ako masyadong ginagawa na mabigat talaga pagka day off ko. Yun nga lang, hinihintay ko kasi silang magising. Kasi usually pag weekends yan, may mga boogie time yan sila. So, medyo late ang tulog nila, late din ang gising nila. So, hinihintay ko na Although, yung amo ko naman babae, sinasabi naman nun niya sa akin, katulad nung nakaraang linggo, sabi niya sa akin, 8:30 pa lang ng umaga. Sabi niya, hindi ka pa magpiprepare na daw ako na sa sarili ko kasi naliligo ako bago ako lumabas. Tapos yun, sabi ko, ay okay man ba? Tinignan ko kanong oras na 8:30 na pala. So yun, ni-remind niya ako. Siya ang nagsasabi sa akin na, hayaan mo na yan kung hindi sila di pa daw magising yung amo ko lalaki kasi yun, minsan late yun magising. Okay lang kahit hindi ko nalinisin yung kwarto nila. Yung hindi ko na itupiin yung mga kumot, ayusin yung higaan, ganun. Okay na sa kanila, ganun. Siya nagsasabi nun. Kasi minsan lumalabas ako mga 8:15 na hinihintay ko kasi talaga magising muna sila bago ako umalis. So yun. May consideration naman yung mga amo ko. Yun nga lang guys sa inyo, kung ayaw nyo ng ganun, normal talaga yung nangyayari dito sa Singapore na lalo pagka na-assign kayo sa may mga matatanda, yung mga bedridden or may mga health issues sa mga elderly, expected nyo na yan guys na medyo late kayo niyan lumabas kasi hindi naman kasi lahat ng mga amo natin is talagang kaya nila or gusto nila yung alam nila talaga kasi paliliguan mo pa yun bago syempre may kasi yun na syempre everyday silang naliligo, kung may pinapainom na gamot, yung schedule ng gamot, yung mga ganun. So may mga depende, may mga cases o may mga pangyayari na kakailanganin talaga yung tayo lang talaga makakagawa, hindi yung mga amo natin o yung mga anak ng mga amo natin. So yun, kaya wait lang ako. So yun, kaya usually sila medyo late sila, pero may mga konsiderasyon naman yung mga amo natin. Minsan mas malaki or minsan nagbibigayan sila ng mga extra parang sa atin. Minsan yung dahil medyo late, may kakilala ko medyo late na siya lumabas, bayad ng amo niya yung day off niya. So nakakalabas ka na, bayad ka pa, diba? So yun, kaya pabor na rin yun sa kanya, yung ganun. So basta ang sa akin lang is huwag kayong mag-compute ng mga nagagawa nyo, huwag kayong magreklamo kasi pag nagtrabaho kayo dito, give and take lang din yan. Hindi naman yan na basta huwag nyo isipin, huwag kayong magbilang ng mga nagawa nyo para sa amo kasi ang mga amo natin tahimik lang yan sila, pero yan, nag-observe lang yan sila ng mga ugali natin kung paano tayo. At syempre pagka medyo makwenta tayo, di ba, ano nila, parang hindi syempre ayaw nila ng ganun, magiging makwenta din sila sa atin. So may mga times din nga ako na nag-training kasi ako dun sa SCDF, yung sa yung sa Civil Defense Group, gano'n. Tumakbo ako kasi tawag ng tawiran ay daanan kasi ng mga kotse yun. So yun, so nung ako training ako, dapat ang kwan ko sa 5 lang yung nakalagay sa namin, 1 to 5, pero ang nangyari is hanggang 6:30 kami natapos, tapos nakauwi ako ng bahay is 7:30, basta mag-8 ganon. So yun, kung ako tawag doon makwenta siguro, baka yung amo ko din pinantahan ako. So kung baga nagpagalitan na ako, nagalit na sila kasi di ba may curfew ako, yung ganun. So hindi naman sila nag-ano sa akin, natawa lang sila kasi late na daw ako nakauwi, sabing ganun. Yun lang naman yung nila. Tapos tawag niya, pero yun kasi is message ako sa kanila na hindi pa tapos yung training ko noong time na yun. Pero kumbaga kasi kung tutuusin, labas naman na sila doon kasi kumbaga yung ang usapan namin is ganun, yun lang dapat nasa labas, pero yun nga sumobra yung oras ko, ganun. So foul ako doon, kumbaga may mali ako doon. Kumbaga kung pagalitan nila ako, wala akong magagawa, tatahimik ako kasi mali ko yun guys. So yun, nakulot ko na siya, pababa na tayo.
So, again, yung aking ganap. So, yun o, ganyan lang siya o, makikita mo. Yan. So, hindi naman siya mabigat kasi nga, may gulong naman siya. So, yun. Yan ako. Hello! So, ayan. Ganyan ko lang yan siya. Yan. Yan yung kasama ko hanggang pauwi. Oh my God, I was wrong. Akala ko lang sa number 1 na ako. Meron palang umano. Oh my God. Talaga namang. Pababa. So, yun. Nagkamali ako, guys. Number ano pa pala ako. Ano ba to? Anong floor? 4. Akala ko nasa first floor na ako. May sumakay nga pala. So, yun. Anyway, ayan na. So, dito tayo. Ayan. Dito natin pa, hanggapin natin ito, see? Ganyan lang. So, yun. Nasa, ko. So, yun, mabalik na pala tayo sa usapan na yun. Wala na si auntie nyo. Tawag doon, give and take lang, guys. Kung sa ngayon, may mga amo tayo na ganyan na pinagagawa tayo pagka wag, okay lang yun. Kasi hindi naman yung sobra talaga na, di ba, meron tayong oras ng paglabas. Kasi, yan, lilinawin naman ng amo natin yung pagka yung day off natin, about sa day off, about sa anong oras tayo pwedeng lumabas, at anong oras tayo pabalik, ganon. So, iba-iba. Huwag tayong magkumpara sa ibang mga kasama natin. Kasi pag kinukumpara natin yung sarili natin, is magkakaroon tayo ng self-pity, bakit ganito comparison, in which is hindi maganda. Kasi, katulad yung sabi ko sa inyo kanina, is iba-iba mga amo, iba-iba yung pangangailangan nila. Lalo nga, sabi ko, lalo pag sa elderly ka, expected mo talaga yan na medyo hands-on ka sa mga matatanda. So, yun. Especially kung ikaw nagpapaligo dyan, ikaw ng mga gamot, gano'n. So, yun. Kaya, lang, para sa akin, give and take lang talaga. Saka, tawag doon, nandito naman tayo para magtrabaho eh. So, yun. Alam ko, naintindihan ko na sabihin nyo, 6 days a week na nga ako na, pagod na pagod, yung isang araw lang, ganyan-ganyan. Kung ayaw nyo ng ganun yung mga nangyari sa inyo, ayan, pasensya na kayo yung live. Ayun, kasi pasilong na, paano na yung araw yun, talubog na, kaya ganyan, so dito tayo. So yun, kung ayaw nyo ng ganun, during interview pa lang guys, iklaro nyo na sa amo nyo, na ayoko magtrabaho pa, bago kayo, ang tawag doon, bago lumabas pag day off ko. Ngayon, kung naman, siyempre, nakaka-offend naman sa amo yun. Kung nasa sa inyo, nasa kanyo, pero kung nandito na kayo, pwede naman yung mapag-usapan ng amo mo, ganun. Kasi may mga kaibigan din naman ako ng ibig na sila is, may isa akong nakaanuhan dati na, oras ba yun? Kasi medyo rin, parang kaparehas ko lang din. Tapos naglakas ng loob siya magsabi sa amo niya, pwede 8, ganun. So yun, tumangag naman din yung amo niya, sinayagan din naman siya. So yun, depende sa pag-uusap. Pag naman lang kayo na parang kayo, yung magmamaktol na kayo, tapos magagalit na kayo sa amo niyo. Kasi pag hindi kayo nagsasalita guys, baka isipin ng amo niyo na okay lang sa inyo, na ganun. Ako sa situation ko is okay lang. Kasi yung sa mga amo ko naman, ang gusto naman nila kung bakit naaga ko pinapauwi. Kasi syempre, pag-uwi ko kasi guys, ayaw nila ng baboy, makatulugan na merong hugasin. Yung mga ganun. Tapos syempre yung mga alaga ko, naliligo yan sila, yung mga towel nila, hindi naman sila marunong magbalik sa toilet. Tapos syempre kukunin ko pa yung mga laundry nila sa laundry basket niya yan. Tapos lalagay ko yan sa washing machine para kinabukasan kahit tulog pa sila, gising na ako. Ang tawag doon, na ako. Kasi automatic naman washing nila. Yung washing ko na i-on ko na yung washing. Wala naman ng maruming damit. So yun, yung mga ganong bagay, hindi naman nabigat talaga yung pag-uwi ko is magpapakakuskus pa ako ng kung ano dyan or yung ganon. Hindi naman.
Sa kanila is kaya pa maaga para magawa ko pa yung ibang mga trabaho. Tapos, gumagawa ko ng mga ibang trabaho pero very late lang naman. Tapos, para mga 7 or 8, pahinga na namin. Kasi maaga kailangan namin maaga matulog. Kaya maaga din mga nga kasi nga, syempre, magsasara na kami ng pinto, ganun. Tapos, mag-shower, ganyan kasi dito guys. Kailangan mo talaga mag-shower bago ka matulog. Ganun talaga sa kanila para pag umiga ka is wala talagang dumi. Ganon, kasi gabi ang paliligo dito. Pero may mga ilang employer na hindi naman mahigpit. Araw pwede ka maligo, katulad ng sa dati kong amo. Grabe ng beses ako maligo sa isang araw. Kasi newborn yung alaga ko, medyo maselan sila. Tapos pero gabi talaga dapat guys, maligo ka pa rin. Or maglinis ka ng katawan mo. Tapos, yun. Kasi nga, kasi, kinabukasan may pasok ng mga bata. So maaga ang gising namin. Kaya gusto ng mga amo ko, maaga man umuwi. Maaga ang sa kanila, okay lang na maaga kung lumabas. Basta lang, maaga ko umuwi. Kasi nga, yung pahinga namin dapat maaga. Para, pagka Monday, maaga ang gising ko. Kasi maaga ang gising ng mga bata. Ganun, maaga kami pahinga, maaga din kasi kami gigising. Ganun. So, depende kasi sa situation ng pamilya na pagkakabawahan nyo. Ganun. So, depende sa pangailangan nila. Depende talaga sa sitwasyon. So, yun. Kaya, iba-iba yung, huwag mo ikumpara kasi iba-iba yung so depende sa mga at saka sila. Yun guys, give and take lang talaga tayo guys. So, kasi hindi naman sa lahat ng oras puro yung amo lang natin ang kailangan sa atin. Pero talagang kung ayaw mo talagang gumawa din pag day off mo, pwede mo nilawin at kausapin yung amo mo kung malakas ang loob mo. So yun. Kasi baka mamaya pag nagbilang pa ng ginagawa mo sa trabaho mo o sa bahay mo, ganun din ang gawin ng amo mo. So yun, baka mamaya tawag doon. So siyempre amo sila pa yung may-ari ng bahay. So yun, tayo yung nangangamuhan sa kanila. So dapat talaga tayo yung makasama para makuha natin ang loob nila. Para pag nakuha natin ang loob ng mga amo natin, mababait yun sila guys. Kaya yun, nasa pag-uusap nyo na lang na amo nyo, ganun. So yun ang dahilan kung bakit ng mga sa case ko, yun nga, bago ako lumabas, pagkabalik ko ng bahay, nagtatrabaho pa ako. Pero hindi naman siya yung trabaho kasi mabigat naman na talagang task talaga. Naghugas lang ng plato, tapos pag kami makakalat sila yung mga tawag yun, yung mga towel nila, or yung mga laundry nila, lalagay ko sa washing machine. Hindi naman siya sobrang hirap talaga. Sa akin hindi siya yan. Kasi yun yung sinasabi ko na give and take. Kasi minsan katulad yan, madalas akong nakaka-uwi din ng late lang pa sa curfew ko. And wala akong narinig sa kanila na bakit ganun. So yun. Kasi, yun nga, nakikita naman din nila na nag-work naman ako, ganun. So yun. Tawag dito. Kung hindi naman kayo guys pabor sa sinasabi ko, yung basis sa experience ko lang, kanya-kanya naman din tayo ng pananaw. So pag nandito na kayo niyan, malalaman nyo rin intindihan yung ko. At saka, hindi naman pag yung situation ko is gano'n is pag kayo din is magiging gano'n yung situation nyo na mag-work kayo bago lumabas at pagbalik, gano'n. Kasi depende nga, sabi ko, depende sa pangangailangan ng mga amo nyo o yun. May mga ilan naman din dito na hindi na, talaga lalo yung mga wala namang alagain. So yun, malaya sila. So yun. Kaya yun lang guys. Sa akin naman is sabi mo. So yun. Sa akin is bigayan lang talaga. So yun. Huwag nyo lang kahirapan yung sarili nyo na kasi pag hindi maganda yun sa working, tawag doon, samahan ninyo ng amo nyo, ganun. Kung maging mabilang kayo, ganun. So, yun. Dito pala guys, kailangan nyo i-press yung button na to, para mag-green light yung tao. So, yun. Kasi kung hindi ka makakadaan. So, ayun lang guys. Malapit na si auntie nyo. Ayan. So, kapadaldal talaga ni auntie nyo. So, yun. Pero nasa sa inyo yan. Kung hindi kayo pabor doon sa akin. Kung gusto nyo sabihin sa amo nyo na ayaw nyo magtrabaho pag day off nyo. Ano naman
karapatan nyo kasi day off nyo nga yun po. So yun, kaya lang, yung iba lang kasi katulad ko is, ano naman, sa pag-uusap ninyo mag-amo yan. So yun, kayo lang nakakaintindihan yun. So yun lang po. At saka, guys, pag nag-work kayo, kaya nga sabi ng iba, ang daming nagre-reklamo, ang daming ganito, ang hirap-hirap. Ganun talaga eh, kasi dollars yun eh. Isipin nyo lang, minsan ako, nahihirapan din ako guys, sa totoo lang. Pero binabago ko yung mindset ko. Kasi wala naman ako magagawa din, wala rin akong choice. At saka kailangan ko itong trabaho ko. Kasi pag once kasi na maging negative yung nasa isip ko, yun din ang gagawin kilos natin. So yun, hindi maganda para sa atin yun guys. Kasi tayo ang magsasuffer. So pwedeng may tendency na din natin matapos yung kontrata natin. Pwedeng puro tayo reklamo, magkakamali tayo. Pwedeng ayaw pa naman nila yung black face na tinatawag. Diba? Yung nakasimangot. So yung para sa kanila malas kasi yun. So yun guys, kaya nasa sa inyo na lang, accept nyo na lang kung ano yung huwag nyo na ikumpara sa ibang tao para hindi kayo mag-cause ng magkaroon ng self-pity or wag nyo i-comparison. Wag kayo magano kasi iba-iba ang ng mga employer at saka helper. So yun, kung natin na yan, ganito tayo, hirap tayo, meron talaga mas mahirap yung sitwasyon dito sa atin. So yun, kaya wag na lang natin isipin na lang natin na blessed pa rin tayo, lalo pag nandito kayo sa Singapore, kasi dito kasi guys, napaka-safe talaga. So yun ang masasabi ko. Pero kung sabihin nyo hindi ako napapagod guys, napapagod din ako alam nyo lang. Pero yun nga, binabago ko agad kasi depende yun, kasi pagka stress na stress ka, makikita yan sa aura mo na hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo. Mahirap itago din. Kaya kung wala rin naman nagagawa sa ating hindi maganda, wag na.